Good morning guys mga kalapatid. So ayan o, kakatapos lang nilang maligo ngayon. Ayan pa yung palanggana. So may maganda akong good news ngayon. Tingnan nyo. Alam nyo naman sobrang fan ako ng checkered na white feather. Tingnan nyo yung lumabas o. Parang feeling ko talaga white feather to ng checkered. Kanina may natatanaw ako kanina na sa pakpak niya kanina. Ayaw ko lang siya pili. Ayun guys, so nakita ninyo. Ayun, nakita ninyo. So sobrang fan ako ng white feather na checkered. Diba? Yung mga white feather na yan, kahit ibang kulay, halimbawa yan, basta puti ang pakpak. Sobrang fan ako niyan. Ayan o, tingnan ninyo yung ito. Sayang at hindi ko na nasingsingan yan, nahuli na dumating yung singsing ko. Ito, nasuotan ko na rin na singsing to. So, speaking of singsing, may nahanap akong singsing na kulay puti pa yung mga dati nilang singsing. Ayan yung gaya yan. So nasuot ko na rin dyan, buti na lang meron pa. So yung bago kong biniling singsing, yun ang nasuotan ko, no? Ayan o, tingnan nyo, mahilig talaga ako sa mga ibon na halimbawa niyan kulay black, tapos white feather, checkered white feather, blue bala white feather, mga ganyan. So kaya nun yung isa, yun pa yung isa, oh yan, yan sa paborito kong kulay. And by the way, pinitiwan ko sila last time. Yung sa Laguna lang, hindi ko lang kailan matuloy yung kasi bala ko talagang pumunta ng Laguna sa live ko, tapos bala ko silang dalhin, kaso medyo nag-aalangan ako kasi dun sa lugar ni Mrs. puro probinsya kasi siya, so puro kahoy. So medyo nag-aalala ako makauwi kaya sila, pero tiwala lang sa kanila, makakauwi naman siguro sila. Tapos ito na yung mga bago kong YV, and biniviewing ko na rin si sayang naman. So last time kasi, di ba, yung kapatid nito hindi na sila nag-viewing, di ba, nawala. So ito, biniviewing ko na lang. Ang gusto ko sana hindi na viewing itong mga to, diretso na rin sana palabasin kaso naaawa ako kasi baka mamaya kung saan sana lang sila napupunta, baka mamaya niyan sino-sino lang ang nakakakuha sa kanila, or baka nadadakma lang sila ng pusa pagka naliligaw sila. So viewing ko na lang din para alam nila pa rin yung pauwi. Tapos ito, tingnan nyo, ito hindi pa masyadong malaki. Ayun, tsaka yung isa, yun yung nasa dulo, yan. Hindi pa masyado malaki. May itlog na naman to. May itlog na naman. Dalawa pa. And speaking of itlog, meron na rin to. Ito nga tingnan kung gaano pa siya kaliit. May itlog na naman sila ng bago. So ano kaya pwede kong gawin dyan? Yung grizzle may itlog na rin. Ano kaya pwede kong gawin dyan? Bubuhayin ko ba yung itlog na yan? Kasi baka mamaya yan hindi na sila makapagpo sa mga anak nila na palaki pa lang. Pero tingin ko naman bago mapisa yan marunong na tumuka yung wife na yan. Ngayon ang problema ko naman, saan ko ilalagay itong mga bago na to? Kasi dito binubugbog sila dito sa malaking kulungan, pati dito. So naaawa ako sa kanila, para kasi may mga hazing sa kanila. Pero dito sana kasya sana sila rito. So gusto ko sana alisin itong dalawang kulungan na to dito, yung paitlugan na yan dyan. Kaso ang problema, may mangingitlog na naman sila. Ay nako. So ayos tapos ito ginawan ko na lang din ng trapdoor to, samantala lang naman. Ginawan ko ng tapakan para sa trapdoor, para so ito nilagay ko ulit to, pansamantala lang naman yan guys. Tapos ito may itlog, wala na akong choice, lilagyan ko na lang kasi diyan niya talaga gusto mga itlog. Ayaw niya mga itlog dito sa may mga kwarto. Diyan niya gusto. Kaya tingnan nyo, anong nangyari sa kanya? Ang dumi na nyo. Sinatataiyan siya ng mga nasa taas pagka uwian na nila. So di ko alam kung mabubuhay yan, yung sisiyo na yan. Kasi kung mabuhay man yan, sigurado bubugbugin lang yan ng iba. Pero malay natin, gaya nito, tingnan mo, tsaka yun doon. Pero dito kasi may kwarto-kwarto naman dito. Tapos dito may itlog na rin. Alam niyo yung nakakatawa dito, ito binidiwan ko to sa Marikina last time.
Etong dalawang to, pagka binibitawan ko rito dati, ay hindi, yung mga magulang nito dati, pag binibitawan ko, yan, yung itim na yan. Pag binibitawan ko yan, kahit saan ko bitawan yan, halimbawa bitawan ko sa dyan sa likod, kunwari, kasi ano naman sila, breeder naman sila. Kaso napaano ko sila, napabatcher ko sila. Breeder naman sila, tapos napabatcher ko sila. Kahit saan ko sila bitawan, dumadapo sila, hindi sila lumilipad. So iniisip ko, napakatamad talaga na ibon. Sabi ko, napakatamad na kalapati na ito. So iniisip ko, ganyan din yung anak. Sabi ko, sigurado tamad din tong anak na ito. Sabi ko, tamad din. And eto, nakakatawa, binitiwan ko siya sa Marikina. Nung isang araw, binitiwan ko sa Marikina, nag-try ako magdala ng kalapati, hindi ko lang binidyo. Nag-try ako magdala ng kalapati doon sa Marikina. Sa Marikina, palengke, na malengke kasi ako. Try ko siya binitawan, ang tayog ng lipad, sabi ko lang. Hindi talaga siya dumapo, dire-diretso uwi. Silang mag-asawa yung binitawan ko doon. Sabi ko, hindi para talaga lahat ng kalapati nagmamana sa magulang ano. Hindi lahat ng kalapati. Actually, ang pagkuha ko sa kanilang dalawa, kung natatandaan niyo sa iba kong video, hindi, nag-start kasi ako magkalapati mga 6 na ako. So, actually 4 lang dapat yon. Yung magulang nito, yung itim na yan dyan, magulang niya, sabi nung may-ari, isama mo na lang to kasi hindi ko na maalagaan. So kinuha ko na lang yun. So iniisip ko, kaya siguro isinama ng may-ari yun kasi nga tamad siya. Ayun nga, tamad siya. At saka ang maganda naman doon, hindi sila lumalayas. Isang beses kasi nabuksan yung kulungan nila, hindi sila lumalayas. Oo, talagang tamad lumipad. Pumupunta lang sila dito sa ilalim, uuwi dyan. Ganun lang ang gawain nila, hindi sila lumalay. So ginawa ko, dahil nga breeder, nung una kinakabahan ako, sabi ko baka lumayas, pero nung bandang huli hinahayaan ko na lang sa bakurang ko kasi nga hindi naman lumalayas. Sabi ko, napakatamad na ibon lumipad. Lilipad man, dadapo lang dyan, tapos dadapo lang dito, tapos bababa ulit, babalik ulit sa kulungan. So ganun lang ang naging buhay nilang dalawa. Pero napabilib ako nitong anak nila kasi grabe siya lumipad. Sayang nga kasi kung may club lang sana ako, yan sana gusto ko sanang ilaban. Kaya lang wala naman tayong club. Pero at least nakikita ko kung gaano siya kapursige, di ba? Ang layo ng ano niya, ang layo ng agwat niya sa magulang niya. So kung matuloy ako sa Laguna, isa yan sa pakakawalan ko doon. Tiwala ako makakauwi siya. And pati itong grizzle na to, grizzle white na to, yan. Tiwala ako dyan. Saka syempre yung favorite nating checkered, yan. Sigurado ako makakauwi yung mga yan. So bakalay natin, sana matuloy yung Laguna natin. Medyo excited nga ako, sana matuloy yung Laguna natin kasi gusto ko talaga magpakawala doon. Gusto ko makakita kung makakauwi ba sila. Kasi ngayon ang pinakamalayo pa lang, maliban doon sa grizzle white, maliban sa grizzle white, kasi lagi ko naman napapakawala yung grizzle white. Pinakamalayo pa lang na anuhan ko sa kanila, nabibitawan ko sa kanila yung mga ganyan, Montalban, yung mga dito lang sa Rizal. Ayan, although medyo malayo ako sa Montalban kasi nasa Cainta ako. Pero kung i-compare mo naman sa ibang nangangalapati dito, pupunta pa sila ng Batangas, probinsya. Minsan nga yung nangangalapati nga dyan, minsan kakausap ko siya, sabi niya, ba't di tayo magbitaw sa Batangas. Hindi lang ako nakakasama kasi ayun nga, busy rin sa trabaho. So napahaba na naman yung usapan So dito ko na ulit putulin kwentuhan lang naman, update ko lang sa mga bagong pangyayari sa mga ibon natin. So ayun lang, dito ko na ulit putulin So yun lamang po, sa mga naandyan dyan pa, subscribe naman, malaking bagay to sa akin. And sa mga datihan na, maraming salamat po sa patuloy na suporta. And yun lamang po, and God bless po sa inyong lahat.